love! Welcome back! You're with me, you're with Miracle. And for today's video guys, samahan nyo ako sa mga ganap ko. And let's go! Nandito nga guys, yung pamangkin ko, bale, anak siya ng ate ko sa pangalawa. And nagbabakasyon siya ngayon dito sa Makati kasi doon na siya sa province ngayon nag-aaral. Pero dito siya graduate ng grade 6 sa Makati. And nagkayayaan silang magkakaibigan na lumabas, maggala sa BGC. Pinayagan ko na rin and nagpaalam na rin siya sa mama niya. At kasama din naman niya yung advisor nila noon. At sa mga oras na to ay naayusan ko yung buhok niya para mas maayos. Kasi pag hindi talaga inayos yung buhok nito, sabog talaga at hindi talaga magandang tignan. Kaya ito, tsatsagain kong ayusin yung buhok niya kahit na grabe din yung kapal ng buhok nito. Siya na rin yung mag-aayos sa sarili niya kasi marunong naman siya mag-ayos. Basta't wag lang siya maglalagay ng mga foundation, ng mga ano sa mukha. Bale, okay na yung blush on, mascara, then konting eyeliner, yon and pulbo. Yun lang yung ginagamit niya sa mukha niya kasi as much as possible, bata pa siya kaya hindi mo na siya pwede gumamit ng mga kung ano-ano sa mukha. Yon, eto, nag-start na siya ngayong mag-ayos ng mukha niya kasi nagdadalaga na rin siya and kailangan din niya rin itong matutunan. At ako, binoblower ko yung buhok niya. Etong blower na to guys, binili ko lang siya sa Lazada. Blower siya na pasuklay siya, bale, mas mabilis siyang matuyo yung buhok mo. Pero pag makapal talaga yung buhok mo, napakatagal din namang matuyo yon. And habang inaano ko yung buhok niya, nanonood kami nito ng TV ng Showtime kasi tanghali na din and nag-uusap kami about sa mga gagawin nila mamaya. Magkakaroon sila ng konting photoshoot kasi nga photographer din yung advisor niya dati. And sinabi ko rin sa kanya na uuwi siya ng 6 PM na hindi pwede lumagpas, pero pwede naman lumagpas doon, wag lang yung magpapagabi talaga ng sobra kasi babae siya and bata pa din, kaya hanggat maaari kailangan pa rin nating ingatan. And eto, sinusuklay ko na yung buhok niya. Yung look na imagine ko sa kanya that time guys is yung mag-half lang ako ng pony sa kanya kasi maganda naman yung buhok niya. Bale, ayoko lang talaga na nakasabog sa mukha niya yung buhok niya. Kaya sabi ko, iponi natin yung buhok mo para mas maayos kang tignan, hindi ka mukhang pawisin tignan yon. Kaya eto, in-start ko ng iponi yung buhok niya na napakakapal talaga. So, eto nga pala, itong pamangkin ko na to, achiever to. Bali, with high honor siya ngayon sa school nila, sa batch nila. And first year, high school pa lang siya, bali grade 7. And napakatalino talaga nito. And kahit pag ganyan-ganyan lang yan, seryoso pala talaga itong mag-aral. So, yun. And eto, nagpapaikot-ikot na kami kasi ang hirap talagang iponytail ng buhok niya. Kaya kailangan ko talaga itong tiyagain. Yung school na pinapasukan niya ngayon guys is yung Arba de Ilog National High School, which is doon ako nag-graduate at yung iba kong mga ate doon din nag-graduate. And doon talaga kami nahasa yung mga skills namin kasi super dami dong mga activities na pwede mong gawin, na pwede mong salihan habang kung hindi ka naman nag-excel sa academic, bale may mga pwede ka pa ding salihan bukod sa mga pang-academic lang. And yung school na yun, napakaganda ng school na yun. Talagang ma-hone yung skills mo, kung saan ka magaling, talagang yun, maano pa talaga, matitrain ka pa talaga. And super memorable ng school na yun. Malaki rin yung na-help niya sa akin kung nasan man ako ngayon. Bali yung mga motivation, yung mga learnings ko, yung mga wisdom from my teachers dati, yon, napakalaking tulong din kahit na maraming mga kung ano-anong nangyari, syempre kasi hindi maiwasan, pero nakaraos naman yung 4 years ko doon sa pag-aaral na yon. And talagang nailabas ko yung lahat ng pwede kong ilabas ng mga talent ko, ng mga skills ko na nagagamit ko pa rin until now. And eto nga pala, yung stick na to, nabili ko lang din lang to sa Lazada, yung stick na to, pero binigay ko na sa kanya kasi hindi naman ako madalas gumagamit ng ganito kasi ayoko, kasi nalalagkitan ako. Mas gusto ko yung buhok ko na may pagka-dry tapos normal lang yung pagka-oily kasi ayoko talaga nung
pag kapit ko sa buhok ko, malagkit, tapos didikit sa kamay ko, tapos kakapit ako sa balat ko, bale, nalalakitan talaga ako ng sobra. And ito yung sticky na to guys, maganda naman siya kaso nga nag-iiwan pa rin siya ng white cast. Hindi katulad nung parang mga gel lang na clear talaga. Pero ito guys, ano talaga siya ng white cast. Kaya inulit ko pa ulit to, bale sinuklay ko ulit. Inulit ko ulit para mawala lang yung white cast nung sticky na to para sa buhok na to. Parang ano siya, parang gel siya ganun. Pero hindi siya ganun kaganda. Pero okay lang naman siya sa mga mahilig mag-clean look, ganun. Okay naman siya, goods naman siya, pero for me, hindi siya good sa akin kasi nga ayoko ng malagkit. And ang ginawa ko dito guys, binan ko yung buhok niya para mas malinis tignan. Yung parang bini-bini ba, ganun. And eto na yung look niya for today. Yan. So, yan yung buhok niya. Nagpakulay pa talaga siya ng buhok. Hindi daw maganda yung nangyari sa buhok niya. Bali, hindi niya nagustuhan yung color din ng buhok niya. And ito yung look niya for today. So, yun. So, after niyang umalis, ang ginawa ko naman, nag-workout naman ako kasi Monday ngayon, parang yung araw ng Monday is reset, parang magre-reset ka, ganun. Then, yung Sunday, parang pang-reflection ko yun, ganun. Kasi ganun talaga ako, guys. Then, after no, pumunta kami ngayon sa Guada kasi magraran lang ng errands, may mga bibilhin. And nagustuhan ko naman na kumain ng street foods. And etong buko na to, all time favorite talaga, pampatanggal uhaw talaga palagi tong buko na to. 10 pesos tong buko na to, pero napaka-refreshing talaga and matatanggal talaga yung uhaw mo dito. Char. So, eto, pagpasok namin ng palengke, bumili ng tuyo to, yung kasama ko, yung jowa ko. Kasi nagpapabili yung papa niya ng tuyo. And eto yung isang section sa may palengke sa Guada na puro tuyo lang. And after noon, pumunta kami ngayon sa bilihan ng mga dog food, ng mga cat food kasi kailangan niyang bilhan yung cat niya. Then, after ng mga pinagagawa namin, binili naman yung mga kailangan bilhin. Ngayon nagutom, pumunta naman kami ngayon dito sa may kanto, sa may McDo na hindi tinda ng mga siomai kasi nagutom talaga kami and nawala yung binibilhan namin palagi ng shawarma burger dun sa may tabi na binibilan din namin ng shake kila Amir kasi yung shake nila guys is fruits talaga, fruits, hindi yung powder fruit, powder lang na pampa-flavor kaya dun palagi kami bumibili ng shake, ng mga mango shake, avocado shake, ganun. Then doon naman yung katabi niyang shawarma. Wala na guys doon. Kaya, gaano talaga ako. Pero eto, may nakita kami siomai sa kanto ng McDo. Pero palagi naman silang nandun. And bumili nga kami ng dalawang pork siomai. 5 pieces na siya. Medyo madami din. Nagulto ko 5 pieces kasi parang pag bumibili ako ng siomai, 4 pieces lang. Pero itong siomai na to, 5 pieces. And busog ka na talaga after mo makain ito. And saktong-sakto nga, bumili rin kami ng shake, melon shake, 80 pesos, pero malaki na siya, yung pinakamalaking size na. And super malasa nun, super sarap ng shake na yun. So, try nyo guys, kung makikita nyo sila sa Guadalupe, sa may kanto lang to. Hindi ako magaling sa direction, pero malapit lang sa mga jeep. And eto yung mga pinamili.